Ang lahat po ay tumayo para sa pagbabasa po ng banal na kasulatan. Kanina po ay binasa natin from Matthew 1, verses 18 to 25. Ngayon po ay atin na lang po babasahin ang Matthew 1, verse 23. Babasahin ko po sa English Standard Version. Verse 23, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Tayo po ay manalangin. Ama, dakila, banal, makapangyarihan at tapat magpakailanman. Muli kami narito, Panginoon, nagtipon upang makapakinig ng iyong pangangaral na iyong salita. Sa oras nito, aming panalangin, O Diyos, na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalan na gawa laban sa inyo. Sadya man ito o hindi, lihim man o hayag, Panginoon, upang sa gayon, walang maging balakid o hadlang sa aming pakikinig ng iyong salita. At ang aming panalangin, O Diyos, na buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan sa kayamanan ng iyong salita, sa aming pakikinig at magamit namin ito sa aming mga buhay pananampalataya. Maluwalhati at madakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So tayo po ay magkakaroon ng pause o pahinga pagdating po sa pangangaral, sa series ng pangangaral sa Romans. At muli po tayo magbabalik sa sermon series in Apostles' Creed. Patungkol po sa ating confession of faith or yung creed. At ating nga pong binibigkas o ating kino-confess tuwing tayo po ay matatapos na sa ating service, yung tinatawag po nating Apostles' Creed. Tayo po ay nagsimula sa pangungusap po sa I believe in God the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, na ipinangaral po sa atin ni Elder Rolly. Kung saan atin pong naunawaan na ang katotohanan ay ang Diyos, ang dakilang manlilikha. However, yun nga lang po, sadly, man suppressed the truth. Ang tao ay pinipigilan o hinahadlagan niya ang katotohanan na mayroong dakilang manlilikha at ito ang ating Diyos. So yun po yung unang pangungusap sa Apostles' Creed at yung sumunod na pangungusap naman po ay ang I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, na ipinangaral naman po sa atin ni Elder Ricksan. At dito naman po natin naunawaan at binigyan po nating linaw na ang ating Panginoong Jesus ay si Kristo, ang Mesaya na ipinadala ng Ama sa langit bilang ating tagapagligtas at hari. So yun po, yung una at dalawang line na ating pong tinalakay in the past month, in the past weeks. And bakit nga po ba natin kailangan aralin? Bakit po kailangan natin mapakinggan yung Apostles' Creed? Ano ba yung dahilan bakit kailangan natin aralin ito? Bakit kailangan mapakinggan ng iglesia? So, halos lahat naman po dito ay members ng Christian Word Center. Taas po ang kamay ng mga members po ng CWC. At lahat po, At ang church po natin ay may tinatawag na affirmation of faith, articles of faith. Pag kayo po ay magpapamember sa ating iglesia, ito po yung tinatalakay po natin bago po kayo mabaptize. And sinasabi nga po natin affirmation of faith, it is the summary statements of foundational beliefs. Ito po yung ang buod ng kapahayagan na pinaniniwalaan ng ating iglesia. At ito po yung ating pinangahawakan, hindi lang bilang individual, kundi buong iglesia po sa atin dito po sa CWC. For it is our guide. Ito po yung ating nagsisilbing gabay pagdating sa ating pananampalataya at sa ating mga gawa, sa ating practice. At makita po natin, throughout the history, believers have crafted these statements which have often been memorized in the form of creed. So, minimemorize po itong affirmations of faith in a form of creed. Gaya po nung kinoconfess po natin. At makita po natin bakit ba na-develop itong creeds, itong articles of faith, itong catechisms. The developments of creed and articles of faith was often driven by the rise of false teachers and heresy. Kaya po ito nagawa, kaya po ito nalikha upang makilala ano ba yung maling katuruan, sino ba yung mga maling tagapagturo o huwad na tagapagturo.
At sa ating panahon po ngayon, no, may issue sa atin, mayroon pong uso, mayroon po tayong tinatawag na trend dahil na-expose na yung mga false teachers, yung false teachings. Ano naman yung bagong trend na sa ating panahon ngayon? The prevailing trend seems to be openness and ignorance. So yun po yung bagong trend. Aside sa false teachings and false teachers or heresies, ito naman po yung bagong trend na nakikita natin sa ating panahon, yung openness and ignorance. Pag sinabi ko pong openness, sa pananampalataya, ito yung isang individual o isang iglesia na tumatanggap lang kung ano yung kanilang naririnig. Tanggap lang sila ng tanggap. In short, open sila sa lahat ng bagay. Talagang tinatanggap lang nila ano yung makita nila sa social media, ano yung may papasok na bagong tagapagturo, ituturo nila. Hindi nila sinasala yung tinuturo o yung kung dapat bang paniwalaan, no? Yung teachings na kanilang napapakinggan. And yung pangalawa nga po, yung ignorance, no? Ignorante. Anti-intellectualism, no? Pagdating pa sa mga doktrina. Lagana po yan ngayon. Marami pong church na nagsasabi, hindi na natin kailangan mag-aral ng theology. Hindi na natin kailangan pa mag-aral ng malalalim na doktrina. Sapat na si Jesus. Jesus lang theology nila. And yet, makita po natin, pag pina-explain po natin sa kanila, ano yung ginawa ni Kristo, ano yung virgin birth, ano yung ascension, they cannot explain. So yun po yung trend, yun po yung problem of today, yung issue of today, mga kapatid. So marami pong Kristiyano ang hirap o problemado na ihayag ang kanilang pananampalataya o pinaniniwalaan pagdating sa doktrina, sa malalalim na bagay. At makita po natin, yung resulta ay parang patchwork. Parang, alam niyo po yung bilog na basahan? Di po ba mga tela lang yun na pinagtagpi-tagpi? Parang ganun po. Ano yung matanggap? Pasok. Wala pong matibay na pundasyon pagdating sa kanilang paniniwala o pinaniniwalaan. At ang nagre-resulta po ito sa contradiction. No? May mga turo na tinatanggap nila na kumukontra sa kanilang pinaniniwalaan mismo. So yun po yung issue for today na ating nakikita. And also in the past, we see that it is common for believers. Tayo po, believers po tayo. Hindi po ba? Common po, dapat na ma-memorize natin yung catechisms and creeds. Catechism po is in form of question and answer pagdating po sa ating faith. So why? Because it gives them the solid foundation to examine new ideas, to examine the soundness, to know whether to receive or reject yung isang teaching. So, yun po yung ating pinapractice ngayon. Kaya po, kino-confess natin yung ating Articles of Faith o yung Apostles' Creed. Mine-memorize po natin for us to have a solid foundation na pagdating ng mga bagong katuruan, ma-examine natin na ito ba ay sound in doctrine, ito ba ay katanggap-tanggap, ito ba ay biblical. For we know when to receive and to reject. Ito po yung dahilan bakit nagawa yung mga creeds and confessions and articles of faith. And it will help us to know what and why we believe it today. So mabalik po tayo sa Apostles' Creed, yung ating pong kino-confess. Muli, magkaroon po tayo ng maikling review. Apostles' Creed po ay hindi po natin makikita sa Bible. At hindi po yan directly na sinulat ng mga apostol. It was written 150 years after all apostles have died. Namatay na po yung mga apostol. 150 years ago, bago pa po nalikha yung Apostles' Creed. At bakit po ba tinatawag to na Apostles' Creed? Because it is supposed to be a record of what the apostles taught. Ito po yung recordings, kung ano ang tinuturo ng mga apostol. It is a good summary of Christian doctrine. So buod po ito ng Kristiyanong doktrina. May apat po na creed. The Apostles' Creed, the Nicene Creed, the Athanasian Creed, at yung isa po is yung Chalcedonian Creed. And yung Apostles' Creed na po yung pinakamaikli at talagang matatawag yung po na buod. Dahil yung tatlong nabanggit ko po, ang haba na po ng mga creed na yon. And yet, yun nga po, babalik po tayo sa Apostles' Creed. Tayo po ay nasa pangatlong linya na po, no? I believe in Jesus Christ, who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary. Ito po yung ating tatalakayin na pangaral sa umagang pong ito. Alam niyo po, sa madaling sabi, yung I believe in Jesus Christ who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. In short, ito po yung tinatawag natin na virgin birth. Pag virgin birth po, lagi po yung pinapangaral. Pag season na ng Pasko, di po ba, laging look, no, virgin birth. But today po, titignan po natin to sa konteksto ng creed, sa konteksto ng credo. At tayo po ay magkakaroon ng 3 puntos sa ating pangangaral ngayon. Una po is what we believe when we say who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Ano ba yung nature? Ano ba yung definition? Ano ba yung ibig sabihin natin pag binibigkas o binabanggit natin yung who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary? Next is why we believe. Ano yung reason? Ano yung dahilan? Ano yung basehan ng ating paniniwala, no, sa virgin birth? And lastly, what is the significance? Ano yung kahalagahan ng virgin birth sa ating pananampalataya o sa ating paniniwala? So yun po yung ating 3 puntos. So tuloy po tayo sa doktrina ng virgin birth. What do we mean when we confess the virgin birth? Alam niyo po, ito po yung pinaka-simpleng explanation. Ano po? Anong ibig sabihin natin pag kino-confess natin yung virgin birth? Kasi meron pong 2 reality, may 2 katotohanan na ating mini-mean. Ano po? The virgin birth is a complex, divine intervention of miraculous conception of the unique birth of Jesus Christ, in which we see God of heaven and earth took on our own flesh and dwelt among us in human nature. Ito na po yung pinakasimpleng explanation. The virgin birth is a complex. Simple, pero unang linya, complex po agad. Ito po ay komplikado. Divine intervention na aksyon ng Diyos, dakilang aksyon of a miraculous conception. Isang himala na pagbubuntis of the unique birth of Jesus Christ. Unique. Kakaiba, natatangi, na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito natin makikita na ang Diyos ng langit at ng lupa ay nagkatawang tao at nanahan po sa atin in human nature. Yun po, in human nature. So yun po yung shorthand explanation of this belief. A complex belief. At makita po natin na meron pong 2 aspeto, yung virgin birth. Hahatiin po natin yung conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So doon po tayo sa unang phrase, sa unang parirala. Conceived by the Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin natin? Ano ba yung pinupunto natin? Pag sinasabi natin o binibigkas natin, kino-confess natin yung conceived by the Holy Spirit. This points to divine operation of God, the Holy Spirit, in bringing Jesus into the world. So yun po yung ibig sabihin po natin. When we confess, when we say, I believe in Jesus Christ, conceived by the Holy Spirit. We point to the divine operation. Pagkilos, pagsasagawa ng Diyos, God, the Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Makita po natin yung Trinity. Trinitarian po. Kasi una po yung Father God Almighty, yung Ama. Pangalawa po yung I believe in Jesus Christ our Lord, yung God the Son. Makita po natin dito yung Trinity. God the Holy Spirit in bringing Jesus into this world. Buksan niyo po sa Luke 1:35 po. Luke chapter 1, verse 35. Basahin ko po. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And in Matthew 1, verse 20, yung binasa po natin kanina, Matthew 1, verse 20.
But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Ito po yung pino-point out natin. So when we say, conceived by the Holy Spirit, ating pong binibigyan diin, ating ine-emphasize yung divine operation o yung dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo. Ating pong ine-emphasize the divine operation of God the Spirit in bringing Jesus Christ into this world. So yun po yung ibig sabihin natin when we say conceived by the Holy Spirit. At yung sumunod na line po, we say, I believe in Jesus Christ, born of the Virgin Mary. Ano naman yung pino-point out natin? Ano yung ibig sabihin po natin when we confess born of the Virgin Mary? In this, we are pointing to the miracle of Christ's birth. Please open your Bible on Luke. Balik po tayo sa Luke. 1:34. Luke chapter 1, verse 34. And Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin? Ito po yung pino-point out po natin. Buksan nyo rin po sa Matthew 1:24. Yung last po, no? Matthew 1:24. When Joseph wake up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, and verse 25, but knew her not, until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Yung Luke po, makikita po natin yung point of view or yung perspective ni Mary. And in Matthew, makita naman natin yung point of view ni Joseph. At makita po natin ano yung reaction nila. Nung nag-announce na si Gabriel, yung angel, sabi ni Mary, paano nangyari ito sapagkat ako'y birhen? Siya daw ay nagdadalang tao, pero siya ay birhen. At ito po yung pinopoint natin when we say born of the Virgin Mary. Makita po natin sa mga talata na binasa natin, it reflects Mary's own surprise at the angel's announcement. Kasi ang sabi sa kanya ni Gabriel, Mary, magkakaroon ka ng anak. No? Tatawagin siyang Messiah o yung tagapagligtas. Tatawagin siyang hari. Ito po yung sagot ni Mary. Paano nangyari ito? Ako ay birhen. At yun po yung pinopoint out natin. Sabi nga po ni R.C. Sproul, no? Yung mga sinaunang tao, hindi po yan mangmang. Hindi po sila mangmang, walang kaalaman pagdating sa pagbubuntis. Tayo nga po dito, bata pa lang, tinuturo na sa atin paano nagdadalang tao, paano nabubuntis. Sila pa noon. Kaya makita natin reaction po ni Mary. Hindi po natin kailangan maging biologist, no, para malaman na paano nagbubuntis ang isang tao. At makita po natin, ito yung miracle na pinopoint out natin. Ito yung heart na pinaniniwalaan natin. Yung miracle of Christ's birth. That God is bringing Jesus into this world by a miracle. This is the foundation of Christianity. A mind-blowing, out of this world miracle. Wala pong paliwanag yung bagay na yun. Kung titignan mo sa scientific terms, it is unnatural. It is out of this world. Ano po? Mind-blowing miracle. And yet, this is what we believe. To believe in the virgin birth. That God has come in our flesh and dwelt among us to save us. Di po ba? There is no way that we can describe that as a miracle, other than a miracle. Miracle na po yung pumasok ating Panginoon. Paano pumasok ang ating Panginoon sa ating mundo? Hindi po miracle din na ang Diyos nasa langit, hindi naman niya tayo kailangan, and yet, pumasok po siya sa ating mundo. Nagkatawang tao upang tayo iligtas. Nanahan po siya sa atin upang tayo ay iligtas. At hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid, na si Jesus, pumasok po siya by a miracle at umalis po siya sa mundong ito. Yung exit niya is by, paano po ba umexit ang ating Panginoon sa ating mundo? Di po ba ascension?
Hindi po ba miracle din yun? May nag-ascend na po bang tao? Na-record po ba throughout history na may nag-ascend na tao sa langit? Wala po, lahat po living pababa. Pero ang ating Panginoon, pataas. Miracle. Hindi po ba? Miracle yung pagpasok niya, miracle din yung kanyang paglabas. Kaya it makes perfect sense, mga kapatid, that if God Himself is going to intervene, intersect in our history, in our world, in our nature, take on our humanity, live among us, die among us, and be raised again from the dead, the way He would come into this world would be a miracle. Ito po yung heart ng ating pinaniniwalaan. Ito po yung heart ng Christianity. A miracle. And we as Christians, alam ko po, hindi na po tayo nabigla. Lalo na sa mga matatagal ng mananampalataya. Hindi na po tayo na-surprise. Gaano man ka-imposible ito tignan, for we know who God is. We know what God can do and we know what God did. At kung kayo po ay nabigla, ganun pala ang nangyari. Then now you know. Yung heart of Christianity. And you should know who God is, what He can do, and what He did. And yet, mga kapatid, there is nothing like this throughout history. Wala na pong kayo makikita na article kagaya ng virgin birth. Sa Bible lamang po iyan. Meron po mga miraculous conception and birth. Mapagbigay po tayo ng example sa ating iglesia. Siguro po may mga kababaihan dito na sinabi ng doktor sa kanila na 0 to low chance ka nang magbuntis. Hindi ka na makapagdalang tao, hindi na kayo magkaka-baby, hindi po ba? And yet, by God's grace, karoon po ng baby, hindi po ba? Nakadalawa pa nga hanggang sa magpatali, hindi po ba? So may miracle pa rin na tinatawag. At yun nga po, makita nyo po sa Luke. Pag binasa nyo po yung Luke, may reminder si Angel Gabriel kay Mary. Na sabi niya nga, yung pinsan, yung older cousin mo, sino po yung older cousin niya? Si Elizabeth. Baog siya. Pero anong sabi ni Angel Gabriel sa kanya? Nagdadalang tao siya, 6 months na. Basahin niyo po yung Luke 1:37, ano pa sabi doon? For nothing is impossible with God. Kaya nung nabigla si Mary, paano nangyari yun? Virgin ako. Anong sabi ni Gabriel sa kanya? Nothing is impossible with God. So yun po, may mga miraculous birth pa rin naman po and conception, but wala na pong kagaya nung sa ating Panginoong Hesukristo. It is so unique. Wala pa lang so. It is unique, sa pangyayaring ito. And as Christian, di na po tayo na-stagger. Siguro nung una, nabigla po tayo. Pero now, as we know it, di na po tayo nabigla, nagulat. Hindi na po tayo nalilito dapat. Hindi na po dapat tayong sumusuray. Sapagkat ito po yung heart ng ating belief. Ito yung heart ng ating pinaniniwalaan. A miracle. Kaya pag sinabi po natin sa ating mga confession, sa ating confession, I believe in Jesus Christ, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, we are pointing to these great truths and reality. Ito po yung pino-point out natin na katotohanan. So now we know what we mean, then why we believe it. Bakit ba natin pinaniniwalaan ito? Ano po ba yung reason? Ano po ba yung grounds? Ano ba yung basehan ng ating paniniwala pagdating sa virgin birth, sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon po, kanina, nabanggit ko pong issue is yung openness and anti-intellectualism or ignorance. And sa ating panahon ngayon po, may mga kritiko pa rin na magbabato sa atin ng mga dahilan to reject our faith, specifically pagdating po sa virgin birth. And throughout history, kung natatandaan niyo po yung pangangaral sa 1 John, yung meron pong tatlong dinil si John doon. Yung mga antinomian, yung against the law, yung wala pong law pala sa kanila. Yung ascetics, yung mga humihiwalay po. Talagang nagsasarili sila sa pag-aaral. And yung last, yung docetic, o yung docetism, And yung docetic po, ito po yung issue, yung heresy sa kanila na yung katawan daw ni Kristo
ay aparisyon lamang. Hindi daw talaga nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating panahon po ngayon, may ganyan pa rin po. Alam naman po natin, may mga religion na they believe na either na sobrang tinatawag lang na Diyos si Kristo pero hindi siya tao, meron namang naniniwala na tao lang talaga si Kristo. At yun po yung dinidil po natin ngayon. Sa pag-advance din po ng technology, makita po natin. Sa biotechnology, alam niyo po yung in vitro fertilization? Yung kinukuha yung egg ng babae, tapos yung sperm ng lalaki, pagsasamahin sa isang aparatus, no, wala na pong contact para mabuntis. Tapos in certain point of time, itatanim na lang sa babae para magdalang tao siya. And makita natin, yung advancement of technology, parang hindi na strange thing yung virgin birth. But hindi po. Ito po yung mga bagay, mga dahilan ba't natin paniniwalaan o pinaniniwalaan yung belief of the virgin birth. Meron po tayong tatlong dahilan, mga kapatid. We have three reasons why we embrace this belief. One is the biblical, two is historical, and last is doctrinal reasons we believe the virgin birth. So doon po tayo sa biblical reason. Very simple, biblical reason. Lahat po ba dito ay Kristiyano na? Lahat po ba dito ay Kristiyano na? Di po ba, mga mananampalataya, ang pinaniniwalaan po nila is yung, ano po? Bible. Dito sa church, yung ating pinaniniwalaan po is yung sola scriptura. Diba? Isa po sa 5 solas, yung sola scriptura. The inerrancy, the infallibility of the Word of God. At makita po natin, mga kapatid, na sa binasa natin, Matthew, Luke, tinuturo yung virgin birth. And that is enough, no? Biblical reasons for us to believe in the virgin birth. And there will be objections po, no? Sa malalim na pag-aaral, meron pong objections. Meron pong omission, misinterpretation, contradiction, na binabato yung mga critics. At yun po ay sa malalim na pag-aaral po natin tinatalakay yung mga rejection na ito. And I take this opportunity, no? Kayo po ay umattend ng CMC at ng discipleship class. Dahil kung dito ko po yun itatalakay, mga kapatid, no? Baka abutin po tayo ng 2 hours and 4 days. Kasi sa CMC, matagal po yung tinatalakay eh. So I encourage you to attend those ministries. Dahil for the sake of time, may skip po tayo mga objections or contradiction pagdating po doon. So it's a reminder for you, to all the members of CWC, no? Lalo na sa mga hindi pa po nakaka-attend. Yung Friday po, maganda po yung topic, 2 Timothy. The Bible is yung ating guide. It corrects us. So paano natin paniniwalaan yung virgin birth kung wala tayo ng foundation, no? Na Bible. As Christians, ito yung pinaniniwalaan natin, ito yung pinangahawakan po natin. And yet, sabi ko nga po, no, nabanggit pa sa Matthew and Luke, yung virgin birth. Some critics, they proclaim that this doctrine ay tinuro lang sa 2 gospel. Kasi may 4 na gospel po tayo. Matthew, Mark, Luke, ano pa isa? John. Sinasabi po ng mga kritiko, tinuro lang yan sa Matthew at sa Luke. Tama po ba? Nabasa po ba yun sa Old Testament, sa New Testament? Di po ba yung virgin birth sa Matthew and Luke lang po natin makikita? Kaya nga pag Pasko, Luke eh. Kundi Luke, Matthew eh. Marami rin nagsasabi na hindi naman yan tinuro ni Paul, ni Apostle Paul sa kanyang sermon sa Acts. No, marami pong nagsasabi na kritiko na gano'n. And yet, makita naman natin sa Galatians 4. Sulat ni Pablo. Galatians 4. Doon, binalangkas niya yung virgin birth. Kung gaano kasang-ayon si Pablo sa virgin birth. Iba naman nagsasabi na ito ay myth. No? Ito ay legend lang. Hindi naman to totoo. Iba naman ay overclaiming of Christ's deity. And yet, we as Christians, no, it is enough for us to believe in this, for we believe in the Bible. Mga kapatid, we believe in the inerrancy, in the infallibility of the Word of God. Kung titignan nyo nga po, no, even if the virgin birth was taught only
in one biblical passage, kung yan naman ay naturo sa Matthew lang, no? O kaya sa Luke lang, sa John lang, sa anumang book, isang beses lang siya naturo sa Bible, sapat na po yun. To obligate us to believe in this belief. For we believe in the Bible. We have no right to weigh the truthfulness of biblical teachings by the repetition of Scripture. Marami pong Bible scholar na nagpatunay na po dito. Sa virgin birth. And also, we cannot claim to believe the Bible is the Word of God and then turn around and cast suspicion on its teaching. Hindi naman po pwedeng sinasabi natin naniniwala tayo sa Bible as a whole and yet, meron pa tayong nire-reject na katuruan. Hindi po ganun nag-work yun. You believe the Bible as a whole. Mga kapatid, the Bible is the answer in everything. Hindi po ba? And if you cannot believe, then it is not a Bible issue. It is a you issue kung di mo kayang paniwalaan yung tinuturo ng Biblia. Sabi nga po ni Millard Erickson, and I quote, "If we do not hold to the virgin birth despite the fact that the Bible asserts it, then we have compromised the authority of the Bible, and there is in no principle reason why we should hold to its other teachings." Kung nire-reject natin yung virgin birth, nandun na. It is a fact na naka-assert na sa Bible, nakasulat na. Mababasa natin sa Matthew and sa Luke. And we reject it, we do not hold on to it, then we have compromised na yung authority ng Bible. Wala nang rason pa para paniwalaan natin yung ibang katuruan ng Bible. So yun po, we have the biblical reason why we believe in the virgin birth. Sumunod naman po is the historical reason. Ito po ay maikli lang. Historical reason is the affirmation of early Christians and our church fathers. So yung una po is biblical reason. Next is the historical reason. This is the confirmation, the biblical witness of the virgin birth. Belief in the virgin birth of Jesus Christ has been a mark of orthodoxy. Sinabi pong orthodoxy, ito po yung general, ito po yung traditional na tinatanggap, na tama. And in Christian theology, from the earliest known Christian writings outside of the New Testament, this is what they believe sa history. The virgin birth is affirmed. Ito nga po, binabanggit po nga po natin. In the Apostles' Creed, which is the roots of the very early Christian church. At marami po tayong leaders, sa ating mga church fathers, sa history. Sila Ignatius, sila Aristides, Justin Martyr, Melito of Sardis, mga individual na binabanggit ko po, pinag-aaralan po natin sa CMC. And yet, these people, these church fathers, these historical people, they believe in the virgin birth. Kilala niyo po ba si Irenaeus? Si Irenaeus of Lyons, siya po ay student ni Polycarp. Si Polycarp po ay student ni John. Sa po ng Revelation, sa Patmos. At ina-affirm, kino-confirm nila yung virgin birth of Christ. Isipin niyo po yun, kay John, tapos kay Polycarp, alisin niyo po si Polycarp, si Irenaeus. They all affirm, they all confirm, they all believe in the virgin birth of Christ. So there is no question that the early Christians believed that Scripture taught this and that this is the way it was. Ito na po, yun. So we have a historical reason to believe sa virgin birth. So may biblical reason na tayo, may historical reason na tayo, and lastly mga kapatid, we have the doctrinal reason why we believe the virgin birth. Again mga kapatid, at the heart of Christianity is a miracle. Miracle po yung virgin birth and we believe into it. Nakita po natin kanina, the virgin birth explained how Jesus could be divine and human and sinless at the same time. The virgin birth explains, pinapaliwanag nito
paano naging divine and human and sinless ang ating Panginoon. Yan po yung kinakailangan po natin, paniwalaan. At yan po yung pinaniniwalaan natin for us to be saved. For we need a divine Savior, a human and a sinless Savior, so that we could be saved. And we know, lahat po tayo ay nagkasala. Ang buong sangkatauhan ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Romans 3:10. At alam nyo naman po yung kabayaran ng kasalanan. Ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Po ba death? Romans 6:23. And no one, not one human can save us, not even ourselves. May isang tao po walang kaya makapagligtas sa atin. Miski ang ating mga sarili, hindi natin kayang iligtas. Sapagkat ang ating mga gawa ay mantsado ng kasalanan. Isaiah 64:6. Naisip niyo po ba yung bigat ng kasalanan? Kung isang tao ay magbabayad para sa kasalanan ng lahat, ilan po ang tao sa mundo ngayon? Approximately 8 billion. At sabi nga po dun sa video na pinapalabas po natin, si Juan Mabuti, ang tao nagkakasala sa loob ng isang taon ng approximately 350,000 po ba na kasalanan. So i-multiply nyo po yun sa billions of people. Nakikita nyo na ba yung bigat ng kasalanan? Bilyon ng tao sa mundo. Bilyon ng kasalanan na dapat pagbayaran. Hindi lang po bilyon. Baka hindi na po mabilang. At miski sa po sa atin ay walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tayo ay maligtas sa kanyang puot at sa kaparusahan ng pagkakasala na ito. And to note, mga kapatid, Romans 5:12-21, our sinful nature we inherit from Adam makes it impossible for us, a fallen human being, one conceived and born through ordinary means to atone for sin. Ang ating pong kalikasan kapag na makasalanan makes it impossible for us para pagbayaran yung kasalanan, para maligtas tayo sa puot, galit at kaparusahan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, mabuti na lang, favorite kong tawid, pag kay Jesus na, mabuti na lang, sa dakilang pag-ibig at biyaya ng ating Diyos ay kanyang pinadala si Jesucristo, ang bugtong na anak na siyang namagitan para sa atin. Siya po ay nagkatawang tao sapagkat kailangan na po maging tao. He had to be a human being because only a human being can atone for human sin. Tanging ang tao lang po makapagbayad sa kanyang kasalanan. Baka sabihin niyo po, sa Leviticus, sa Old Testament, binabayaran ng sacrifices, ng offerings. Buksan niyo po sa Hebrews 10. 1-18 po. Pero basahin na lang po natin yung 11. Hebrews 10, verse 11. Kasi may sacrifices naman noon, may offering naman noon. Pero ano pa sabi po dyan? Sa Hebrews 10, verse 11. Basahin ko po. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Verse 12. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. Verse 14. For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. And we Christians, we are the ones being sanctified. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ginawa ng ating Diyos, na ang taong hindi na kayang bayaran ng kanyang pagkakasala. Mabigat na pagkakasala ng sangkatauhan. And yet, it is still God who overcame this problem. Ang Diyos pa din ang nagbigay ng solusyon sa problemang ito through the virginal conception of Jesus Christ.
providing us a mediator who is truly human but not tainted by Adam's sin. Makita po natin sa Romans 5:12. Makita naman po natin na si Kristo, hindi po siya tainted ng kasalanan. In the incarnation, the Son of God truly became flesh. John 1, yung verse ng ating church. John 1, 1 to 14. He took a true human nature and he did so without inheriting corruption because of the Spirit's work. Conceived by the Holy Spirit. Hindi po corrupt ang ating Panginoon. He is divine. He is human. So belief in the virgin birth, mga kapatid, is crucial to our salvation. For this miracle is the means by which God gave us a sinless mediator. And for us to be saved, what we only need to do is to repent of our sins and put our faith in Christ and live for His glory. So ito po yung mga pinaniwalaan natin. We have the biblical reason, we have the historical reason, and lastly, we have the doctrinal reason. Yung grace ng ating Panginoon. Lahat ito, siya ang may gawa, siya ang may likha. Wala po tayong ambag. Makita naman po natin, kanina po, na-explain na natin what we believe. What do we mean when we confess the virgin birth, why we believe it, and lastly, makita po natin what is the significance of the virgin birth in our belief. Ano ba yung kahalagahan ng virgin birth? Alam niyo po, maraming point. Maraming tayong pwedeng i-point out sa significance ng virgin birth from history, from prophecy, no? But I will give only 3 for the sake of time. Una po is the virgin birth is important because of its testimony, the messiahship and deity of Jesus Christ. Ito po ay patotoo. Ito po ay kapahayagan ng pagiging Diyos at tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Luke 1, verse 32. Ano pa sabi sa Luke 1, verse 32? Sabi po ni Angel Gabriel, no? He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So yun po mga kapatid. Ito po yung patotoo. Ito po yung kapahayagan. Kasi si Mary at si Joseph, sila po ay, alam naman po natin, may belief na po sila sa ating Diyos. At yun nga po, 400 years ago, yung prophecy. No? Ito po yung sagot. Ito po yung kapahayagan. Ito po yung patotoo that Christ is the one that your people have been waiting. The one that people have been waiting since Adam, Noah, Abraham, Joseph, David, Jeremiah. Ito sabi ng angel kay Mary, He is the one that your people have been waiting for. Yung pinakahihintay nila from the Old Testament to the New Testament. He is the Messiah. At nakita po natin sa virgin birth, yan. This is the importance of it. The virgin birth also helps us to understand that in the man, Jesus, we meet the divine Lord. Ito po yung deity ng ating Panginoong Hesukristo. In Him was fulfilled the prophecy in which said, they shall call Him Emmanuel. Ito po ba, kakakanta lang po natin kanina. Which means that God is with us. Luke 1:32. He's the Son of the Most High. Ito po yung kapahayagan na ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas at Diyos. This is the importance. Second po, is the virgin birth is a testimony to the humanity and sinlessness of Jesus Christ. Ito man po ay patotoo sa humanity, sa human nature and sinlessness of Jesus Christ. Kasi, ngayon po, no, parang pag sinabi yung humanity ni Christ, parang hindi sineseryoso ng tao eh. Parang baliwala lang eh. Okay, naging tao siya.
Hindi nila nakikita yung pagiging sinless ng ating Panginoong Jesucristo. Na yun yung requirement para tayo ay maligtas. Ito po yung significance nun, mga kapatid. The virgin birth demands that we take the humanity of Jesus Christ seriously. He is not created out of some heavenly substance. Nakita po natin sa Luke and sa Matthew. Hindi po siya bumaba galing sa langit, no, at nag-assume na lang sa appearance ng tao. Hindi po. May process po tayong nakita. He is out of Mary. He is created ex Maria. He is created out of substance of Mary. And this is yung testimony that he is a fully and truly human. And we have to take that seriously. It also helps us to appreciate, no, how Jesus was not fallen. For we are fallen and Christ is not. No, Jesus was not, no, and he was without sin. The virgin birth explains this. Why? And lastly po, the virgin birth is important for it is the platform for the fulfillment of the central promise of God. Dito po na-fulfill yung promise ng ating Diyos. From Genesis 3 to the New Testament at hanggang sa atin po, yung promise ng Diyos na siya ay nasa atin. He is with us. Emmanuel. God is with us. In the Gospel of John, alam na po natin, the Word became flesh and dwelt among us. So this is the fulfillment of the promise of God. So yun po yung significance, mga kapatid. And as we end, I hope we understand, no? Pag binibigkas, nabubulil po ako doon, binibigkas o binabanggit natin, no? O pinapatotoo natin yung Apostles' Creed, po ba? The Father, God, Almighty, Creator of heaven and earth, Lord Jesus Christ, our Lord, only Son, born, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Now we know, I hope, now you know what and why we believe when we confess the virgin birth. And one day, mga kapatid, maaaring hindi na po natin kailangan i-confess ito. For God will take all His people to be with Him forever and ever. And may God grant to all of us by faith. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Sa kabila, ang mga pagkakasala at kakulangan sa aming nature, ay kayo rin po, Panginoon, nagbigay ng kasagutan sa aming pangangailangan. Yung pinadala yung bugtong na anak, siyang nagkatawang tao at nagbayad ng aming kasalanan. Kami po ay nagpapasalamat sa kapahayagan na aming narinig sa umagang ito. And as we confess our belief, mapagtibay kami nito. In the future, magamit namin ito, Panginoon, as we fight for the gospel. And as we do it for the glory of God. In Jesus' name we pray. Amen.
salvation.